So ayan ka po, yung bumili po si Mamili ng medisina. Ito po yung natitira nating pondo kay Lola Juliana, kasi plano po nating bisitahin ngayon. Kasi nag-message po yung si Ate Maria Pe, yung asawa ng anak ni Lola, na yung medisina pong antibiotic na nareseta, yung 5 piraso ba yun? Opo. 2 piraso lang po yung nainom ni Lola dahil kinabukasan daw nagrereklamo si Lola na sobrang sakit sa ulo at saka sobrang sakit sa tiyan daw, kaya hindi niya ipinagpatuloy yung antibiotic na yun. Kaya nag-advise ako dun sa asawa ng anak ni Lola, yung nag-aalaga, na itigil na lang yun, baka kung ano pa yung mangyari kay Lola hindi siya naging hiyang doon kapon, yung sa resita ng doktor. So yung natira hong pera, hindi bigay po ni Tita Easy, binili na lang po natin ng itong medisina na yung silver sulfadiazine, yung para ho sa sugat, yung cream na pinapahid. So nakabili tayo ng 2, yung 2 tube, maibigay po at makumusta na rin si Lola. Karebo siya laanay. Paubos. Sayang naman yung 3 natirang antibiotic, di ba? At sobrawan na. Mahigit 100 ang isa. Or baka 115.75. baka ano lang ni Lola yun, dahil talagang ayaw niya mag-inom ng medisina. Buti nga kamo 5 lang yung nireseta, paano kung madami? Inubos din. Dati ganun na yan siya, pag pinapacheck up natin ayaw niyang inumin. Okay na tong pamahid na lang sa sugat para matuyo at saka gumaling yung ano niya. Hindi naman siya diabetic, di ba? Yung sa sugat niya, sa dumi lang siguro, dahil ikaw ba naman hindi maligo ng 3 buwan eh. Tapos hindi man lang yata napupunasan lagi si Lola. Kaya kumbaga yung bakterya hindi naalis sa katawan, kaya nagkakaroon ng mga ganong sugat. Iba pa rin talaga kung yung anak mismo yung nag-aalaga. Kaso wala na, hindi na nagparamdam yung mga anak ni Lola Juliana mula nung last na panawagan niya. Parang ayaw na din yata. Ayaw na nilang intindihin si Lola. Yung nakakalungkot, napakaraming anak niya tapos walang man lang isang babaeng anak na nag-aalaga. Si Maria Fe, ano yun, di ba? Biena ng tawag doon? Oo, asawa ng anak ni Lola. Kaya napapag-isip-isip tuloy ako kaponi. Kung halimbawa tumanda tayo, tapos yung magkakasakit, mas mainam na lang yung kukunin ka agad ni Lord ako. Kasi pag pinapatagal, kawawa yung mag-aalaga. Okay pa? Yung may sakit ka tapos walang pampagamot, syempre makakaabala ka sa mga anak mo. Pero depende lang din sa nag-aalaga. Sa bagay, ganun nga ang buhay. Yan na lang nakarata, hindi ka na maiintindi. So, pahinga kulop. Kumusta si Lola Juliana? Okay naman. Ha? Hindi na siya ng medisina niya. Ha? Nakadalawang beses lang kasi nung gabi, maando yung paghinga niya. Nahihirapan siya huminga. Oo, kasi sakit daw yung ulo niya. Nag-chat nga ako sa'yo nun. Oo, yun nabasa ko nga. So, ang natira dyan 3. Hindi niya na ininom. Tatlo. Ito na lang ang inano ko sa kanya. Pinapahid ko sa kanya. So, meron pa. Oo, kunti na lang. Ano ka po ni si Lola? Nanay!
Yadera, sir. Salamat. Maupay nga kulop lola. Binuna ko pantang Nalaban mo yung kanyang kumot. Oh, lumiliit na yung sugat niya, Ate Maria Pe. Oo, naghihil na. Sana tuloy-tuloy. Nilaban daw yung kanyang kumot, kaya tawil muna yung kanyang pinakakumot. Diyos mo ba pagkat palawas. Pero Okay naman. Makinatutuhay. Sige lang. Mataglawan. Mag-o-okay ka din. Ah. Mag-o-okay ka din. Mag-pray lang. Ah. Oo. I'm always prayer to my Lord. You're always praying. Hindi ka pala nag-inom na ng antibiotic. Ah. Hindi mo na tinuloy yung gamot mo. Nagyasag naman, nasiritak lugahan. Kumasakit ang dibdib mo. Papatay lugo, pagtutumar ko masira nagdugahan. Ganun ba? Ako, bibi sumakti, sir, di akit natiin, ka. Oo. Papatay lugo, ako tagdugan, nagsusul. Ginatumara. Hayaan mo na kung hindi ka hiyang doon. Ah. Huwag mo na lang inumin. Kung susul mo tagdugan, na magraraot lugo, ako, hindi na kilay pasigihin. Oo. Mura Okay na sa lang. oras na lag na tumar ka. Makuri ko na habato ni taklawas. Opo. Bumili kami ng gamot mo. Yung pamahid na lang ng sugat ang aming binili. Oo. Para medyo matagal na magagamit mo. Oo. Hindi na nag-continue naman yung antibiotic, kaya yung cream na lang ang binili namin. Nagala mo, payat par sir. Tambalit suol. Ha? Tambalit suol. Lumiliit na ang sugat. Ha? Lumiliit na. O, effective yung gamot. Kahit na paano naguti na. Oo. Tinanggal mo yung plastic dito, Ate Maria, sa higaan niya. Po, sir, kasi basa na. At saka mainit daw yun, sabi ni Tita Easy. Oo, nag-message. Nag-message nga siya na pinagkakanbas kami ng ano ba yun? Egg crate na foam. Yung foam na anti-bedsore. Para mapalitan daw yan. Siguro bukas, pag hindi kami busy sa mission, maisingit namin makahanap ng anti-bedsore na foam. Yung parang egg crate. Para mapalitan yan. Hindi magkasugat yung likod niya. Kasi, Kaya pa ba niya yung ibuhat yung katawan niya, yung tatagilid, gano'n? oo, Kaya pa. makakakwenta din. Siguro pwede sa gilid. O lalagyan ng kahoy. Pwede ba yan? Nandito na yan. Dito sa pinakadulo. Nanay, sabi ko, kung likot, mahulog ka na. Yung pwede siyang makasabit ng anong katawan niya, kamay niya. Para makakaalalay sa pag-upo. Kaya pa niya yun. Ang buta iya. Pero yung pagtagilid, Oo, kaya pa yung pagtagilid. hinay-hinay. Pero pag bangon wala na, ginano ko na lang. Binabangon mo na lang. Ito yung cream. Hindi na lang natin itinuloy yung antibiotic, no? So, ang nabili ni Mami Lee, yung isa, yung branded, ito ano? Ito yung medyo mahal, 800 plus. Ito yung kagaya ng nauna. Pero parehas lang naman sila. Silver sulfadiazine. Ang pinagkaiba, brand. Ito gawa ng Minarini. Ito naman CDCI. Pero same lang sila. Silver sulfadiazine. Ipaubos mo muna yon. Ako, sir. Tapos i-continue mo ito. Saka mo ihuli itong isa. Masubukan natin kung mas okay ito. Kasi mahal eh. 800 plus. Yan. Tapos meron tayong supporter ng ating channel. Kanina bumibili ako doon sa tindahan nila.
Nagbigay sila ng supply na ascorbic acid, vitamin C. Bigay ko sa'yo. Huwag kay Lola. Sa'yo ito. Para meron kang para hindi ka magkakaubo, magkakasipon. O 2 box to. Salamat Vitamin po, C Sir yan. Pony. Maraming salamat. Pwede yan sa asawa mo kayong dalawa. Opo. Para diba, makaano sa kalusugan nyo din. Malakas sa pagbuhat kay Lola. Ayan. Hindi magkakasakit. Kaya shout out sa mga kaibigan natin. Ayaw nilang magpabanggit. Binigyan ho tayo ng napakarami nito. Thank you. O pwede natin ipamigay sa ibang pamilya. Yan, ikaw ang pinakauna naming nabigyan. Maraming salamat po sa nagbigay sa akin ng vitamins. Oo. Yan. At babalikan na lang namin si Lola if ever na makausap ko si Tita Easy about dun sa foam, yung anti-bed sore na foam. Kasi pinapakambas niya by next week. Hopefully madala natin dito para mapalitan yan. Medyo comfortable naman yung paghiga ni Lola. Tsaka wag niyo siyang hayaan na laging nakaganon. No? Dapat pa side, tagilid, para hindi masugat. Kasi yung isa naming tinutulungan doon, si Nanay Marilyn, nabutas na yung ito. 3 butas. Oo. So, ingatan nyo na lang yun. Yung sugat, continue mo lang sa paglilinis. At meron pang natira, mamili. Yung kondo. Ano na lang to. Ito pa yung natira. Talagang nakabalot. Saan na ba yun? Oh? Ay. Ibibili na lang to ng ulam. Hawakan mo tong resita para if ever man, sa amin na lang namin kukunin. Ay, sa'yo namin kukunin. Mayroon pang natira na 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 1,100. Tsaka mga coins. Ibigay ko na lang to kay Lola. Para iutos na lang sa'yo na bumili ng ulam, Ate Mariapi. Ito yung pera na sobra doon sa medisina. Buti, maupay. Salamat, makakabili ako ng ulam. May mga coins pa. Bigay to ni Tita Easy. Pambili mo na lang ng ulam at snack, ha? Opo. Hawakan mo to. Yan natin. Anong gusto mong ulam? Yung isda lang, isdang mababuti ito, tutulaon. Tinutulang isda. Oo. Mamadas. Oo. Budlis. Ay, Ayaw mo? ko yan ni Bodles, na padugang maititagsakit. Bawal sa'yo ang budlis. Sige, pabili ka na lang, ha? Sige po, mga salamat, dako nga salamat tayong tanan. Wala pong ano man. Babalikan ka namin next week. Papalitan natin itong foam mo. Babalikan ka namin next week. Papalitan natin yung higaan mo ng mas maganda. Mas malambot. Oo, para maging komportable ka. Sabi ni Tita Easy. Salamat talaga yung tanan sa nagbibigay sa akin. Wala pong ano man. Kaya mo pang tumagilid doon para hindi magsugat ang likod. Kaya pa, Lola. Oo, para itong likod mo dito masisingaw, hindi magkakasugat. Yung problema ko lang yung pagkapulindig, hindi ka na hindi na makakabuhat, hindi na Hindi daw siya makatayo na makaupo. hindi ko nakatayo. Kailangan alalay na lang. Pero itong ganito kaya pa. Para ito maano ng hangin. Hindi yung laging Kaya ba? nakababad sa likod. Sige ha, babalikan ka na lang namin. Salamat sa inyo nga tanan ha. Salamat. Walang ano man, Lola. Salamat, lalo na yung nabibigay sa akin. Walang pagsawa sa pag-awa sa akin. Tinutulungan ako. Magpagaling ka at saka magdasal ka lang, Lola.
Para sa iyong kagalingan. Pero mabuti na nga ngayon nakakainom na ko at saka na marami-rami na yung pagkain ko. Buti naman, may improvement. Sige. Okay, bye-bye Lola. God bless you. Nagbigay sa akin ng Oo. Magdadasal ka lagi, ha? Ayan. At least meron siyang pang ano sa sugat. Bilhan mo na lang daw siya ng, may sinasabi siyang isda. Ano ba yun? Mamadaas. Mamadas? Ano yun? Parang bangus? Hindi. Yung parang mapula-pula siya. Hindi yun malansa Pwede masyado. yan makain ng bagong nanganak. Yung mga ganong isda ang pwede sa kanya. Sige, bilhan mo na lang. Oo. Palagi nagpapasabaw sa akin. Oo, sasabaw na lang. Laging Sobra, gulay. inaasinan ko para bukas meron sabawin na namin. Sige, Ate Maria, thank you. At least kahit papaano tuloy-tuloy tayo sa pag-aalaga sa kanya. Kahit man lang sa itong panahon, mapasaya natin siya. Maramdaman niya na may nagmamahal sa kanya. Kahit man wala yung presence ng mga anak niya. Kaya Diba? Ituring mo na lang magulang siya. Meron yan good karma at saka blessing sa'yo. salamat. Sige, aalis na kami. Bilhan mo na lang ng pagkain niya. Maraming Sige. salamat sa inyo. Thank you, Tita Izzy. Next week na lang, babalikan namin siya. Let's go. Yan. Thank you, Tita Izzy. At bukas magkakanbas kami ng egg crate na foam para madala natin kaagad po dito. Thank you po.